So, hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay sa playlist guys. So, ating spiritual life and other topics in life. So, ito lang yung pag-usapan natin ngayon, share yung mag-asawa ng maaga. Diba? So, alam na natin, hindi natin nasi-stress, may mga pangailangan natin, diba, araw-araw. Pero, hindi din siya ganun kadali guys. Kasi, ngayon ng mga tao talaga ngayon, walang pakialam. Yun lang din na kung wala tayong pakialam sa ating sarili, wala din pakialam ng ibang mundo sa ating ibang tao. Sample lang, nakasakit ka, ganitong lungkot mo. Ang problema na kasi bakit yan nagkakaproblema at nagkakasakit at financially kasi wala tayong kaalaman. We are lack of knowledge. And that knowledge will save us. It doesn't matter, hindi siya nakabase kung gaano karaming pera mo. Tignan mo yung mga maraming pera. Yun pang maraming sakit, di ba? At wala rin pera, nagkakasakit din. Kasi sa appendicitis, naging ulcer, daming problema sa mundo, di ba? Sipin mo. Nagtabataya sa loto, sa swertres para pangbayad sa pagkain, sa gamot, sa wala tayong opportunity or trabaho dito sa Pilipinas. Then, nag-asawa pa ng maaga, gusto na magka-baby na, di ba? Ang akin lang sa aking rules, maganda talagang hanap buhay unahin. Savings at hanap buhay at planuhin yung pagbuo ng bata na umaiwas sa mga bisyo, diba? Malaki tulong na yan, kumain ng gulay, mag-exercise, para pag anak mo, pag buntis mo, planuhin mo na hindi ka mamamatay. Ano mga kakainin mo, kunting kain, may step lahat, may process at procedure ang gagawin mo. Hindi basta may baby lang. Mas pa bata ako na pagalaki ng baby, puyat ka araw-araw. Ay, sorry, sa upuan. Sasagutin ka lang ng anak mo, ikaw na, ganito din. Babalik lang din ang story. Kawawa ka. So, namamature ka na sa kakapuyat mo, sa kakatrabaho mo, wala ka ng lotion, pagod ka na, di ba? Parang iba ngayon, parang kunti na lang magkaasawa, saka magkaanak dahil sa hirap ng buhay, sa mahalang bilihin. Hindi mo magagawa lahat ng gusto mo na mag-business. Sample lang mga sa Tios Farm and Resort. Ng resort, malaking pera yan, pero malaking investment din. Yun lang din sa mga panahon ngayon dahil sa sobrang stress, sobrang competition, sobrang compare mo sa ibang tao, nasi-stress ka na tuloy. Lasa, sasabayan pa sa mga kurente, mga power lines, hindi mo may explain, mga balita na tawag ito, na sumasaksak na stress sa utak mo. Totoo talaga, it is really true na ang mga balita talaga nakaka-stress talaga. I prove it. Yung mga ilang buwan na wala na kaming TV dito, hallelujah, at isa guys, nabawasan ko yung stress. Bahala ako, magigira ng China, ready ako. Pero alam ko naman na hindi kaya ng China yan. Yabang-yabang lang yan. Salita lang yan. Talaga hindi magagawa nila yan. Kasi kung gagawin nila yan, sila din magkakaproblema. Wala, hindi nila kaya yan. Hindi nga sila nanalo sa China sa Japan eh. Yun, kakalabanin nila yung buong bansa. Wala. Fake lang yung gawa nila. Fake lang yan. Hindi yan totoo yung mga gagawin nila. Posible yan. Yun lang din ako. Gusto lang natin ng word based, di ba? Ayaw natin mag-aaway. Business lang. Di ba? Na, respect ba? Respect na lang. Kasi gusto nila agawin yung South China Sea. Kasi China Sea daw eh. Yun, kailangan talagang magrespeto. Hindi na ako na-problemahin ko yung mga ganon. Sige, kung gira-gira. Pero tako na lang tayo. Yun lang din ako. Masasabi ko na at bakit mo problemahin yung mga balita doon sa mga balita na yan. Ako, lang say-say lang naman. Problemahin natin yung paano tayo makakain. Tawag ito. Makakain, makakita ng pera, paano maging hanap buhay. Yun ang pinakamalaking gera araw-araw. Paano ka makabayad sa tubig, ni kurente, ni Judith, ni tubig kurente, pang-upa, saan ka babayad ng tax mo, sa lupang tinirahan mo. Ngayon kasi, medyo mataas yung competition sa city at pagkatapos, konti ang kita. Yun ang marami nasisiradong negosyo. Lugi pa, malaki ang gastos, konti lang binalik sa kita. Yun lang sad reality. Tapos nagkakasakit-sakit pa ang mga bata ganito.
sa mga pangailangan. Hindi naman dapat masaktan yung mga bata dahil pinanganak sila. Yun lang din na grabe kung paghahanda talaga dyan. Paano magdisiplina ng bata, hindi rin siya ganun kadali. Madali lang siya, baby, ang cute-cute mo, di ba? Pero paglaki na yan, araw-araw mo puyat. Ewan ko lang. Hindi naman natin na dinidiscourage. Gusto natin ng bata, pero sa tamang panahon, sa tamang plano, at sa tamang paghahanda, hindi pwede na basta bakbakan agad. Pangailangan talaga, importante pangailangan natin ay yung hanap buhay. Paano mo execute being as a parents? Ano na isasabi? Ano mga gagawin? Kasi ang ibang mga kabataan, walang pakialam. Diba? Basta may bata na ako, 20 years old na ako, dapat may bata na ako eh. Pero, wala silang panahon sa kalusugan. Puro lang sila games lang doon, di ba? Sino nagka-create ng problem? Tayo lang, di ba? Ako dito, salamin lang ako sa YouTube. Para ako nakikita sa'yo, oh, may dumi dito sa yung mukha mo. Ako, nagsasabi lang ako, ano ang mga mali na nagpapahamak sa buhay sa tao. Di ba? Hindi ako naging perfectionist o mayabang o sumasakit o naninira sa buhay ng ibang tao. Di ba? Mas maganda na sabihin natin ang katotohanan. Kasi mahirap kasi saan ka mamili, magsabi ng katotohanan o magsabi ng kasinungalingan. Sinasabi ko dito katotohanan. Kasi mahirap magsinungaling. Sino namang taong gustong magsinungaling ka na masama yung ginagawa mo? Lalo nito mga droga at saka alak, sigarilyo, magagalit kasi si Sir Buhit ng ganito eh. Masama talaga yun. Nakisabay ka lang, asaan ka maniniwala? Sa doktor o sa mga barkada mo lang na wala na yung parang mahina lang yung loob, kumukuha lang ng lakas doon sa droga, hindi siya makasalita, hindi siya makaperform ng maayos kung walang droga. Sobra tayong dependent sa alak at sa sigarilyo. Tapos, yan eh, hindi mo makontrol yung isip mo, yung will, yung lakas ng loob. Yung, pag makayanin mo yung mga bisyo na yan, malakas ang loob mo, malakas yung faith mo, panampalataya. Kayang-kaya mong lahat ng bagay kung kaya mong kontrol yan. In the first place, kinaya ko na, so malakas yung will ko. O, di ba? Yung loob ko, pag dependent ka sa droga, sa alak at sigarilyo, at saka sa alak at sigarilyo, at saka pambabae, mahina tayong tao. Mahina yung will natin. Or kagustuhan mo yung magawa. Kasi medyo hindi ko kaya kung wala ito. So, pag sobra tayong dependent at nagiging addict, doon tayo nasisira. Yung organ mo, hindi madiretso yan, pero dandahan yan. Killing me softly yan ang tawag dyan. Dandahan pagpapatay sa sarili. Hindi ka na makaibo ng pera, sayang lang yung pera mo. Tapos, nag-asawa ng maaga, sisigawan mo lang yung anak mo, kukuritin mo lang agad, walang paliwanag. Ikaw walang silbing anak, ganun, isasabihin mo sa anak mo, ikawawa ang anak mo. Your baby is your future. Diba? Sabihan mo ng mga sasama, hindi ka marunong mag-explain, wala kang ikaka-provide, nag-aaway ka sa asawa mo, na uneducated, hindi nag-aaral. Diba? Hindi man ako nakagraduate na school, mga kurso, pero nag-aaral ako sa sarili ko. Diba? Hindi lahat ng knowledge at goodness na kukuha sa school. Hindi ko sinasabi na hindi ka na mag-school. Sample lang. Marami nagkakasakit na dialysis na matay. PhD, engineer. Daming magagaling na mga doktor at mga engineer. Ano pang mga diranggo ni graduate nila. Pero pag nagkasakit sila, namatay. Diba? Sino bang magaling? Sino bang dyan? Hindi ko naman sinasabing magaling ako. Yun lang din masasabi ko na ang daming aralin sa buhay. Mag-asawa, madaming libro yan, mag-create ng baby, pero kailangan talaga with quality. Hindi lang basta bata lang. Batang mabait, na may takot ng gadyaw. Ikaw yun mismo ang role as a parents. Hindi mo dapat na nagsusugal ako doon, naggala-gala ako, nag-chicks ako doon, nakikita ng bata. Bad influence yun. Yun lang din na paano natin mapapaniwala yung ibang tao? Tingin nila sa sarili, advice ka nga sa akin, di mo mga nagagawa ang sinabi mo eh. Diba? Mas maganda ipapakita natin na we are the good influence, the good example. Diba? Kung paano tayo maniniwala na mag-preach kang God Yahweh, diba? Sa mga gano'n din, kayo nagdodroga doon, nag-iyosi, nag-aanak. Bad yun, bad talaga yan. Kahit anong explain,
Kahit anong reason mo na patanggal stress, hindi ka makatulog, maganda magpa-check up tayo sa doktor. Diba? Please consult your doctor. Okay? Hindi sa droga, yung mga ditato na mga tao doon, tato, sigarilyo. Hindi ako nagja-judgmental ha. Hindi ako nagja-judge. Sila ay sila yun. Ako, iba ang style ko. That was just my style. Ito lang yung talagang style ko. Yung talagang simple, elegante, at may dating talaga. At saka unique lang yung pareha sa akin. Pinsan, bira mo. At bira lang talaga yung mindset ko, itong pagkatao ko. Diba? Hindi tayo mayabang na ganito, na yung sinasabi ko talaga, gagawin ko talaga yan. Yun lang din, mahirap maging ako. Ang ginagaya ko talaga si God Yahweh. Diba? At least yun lang din na magpapasalamat na lang ako. Pero hindi ka makapapuri sa ngayon kasi ano tayo we are slave, or we are being slave by our needs. Importante na lang kung kumita ka ng pera, i-business mo at mag-free ka, mabuhay ka sa gusto mong buhay na gusto mo. Pero yung mga droga na yung mga bisyo na yun, as in, hindi talaga siya beneficial. Pero pag hindi man ka diretso na kakasakit ngayon, pero habang binata ka pa, wag mo na lang simulan. Okay? Kasi ikaw lang kawawa. Okay? Kala mo, sikat ako kasi may friends ako nagdodroga ako din, nag-aanak ako Parang ginagawa nilang socialization. Pakikisama ang alak at sigarilyo plus droga. Parang friendship siya. Ganito. Ako, loner ako kasi alam mo naman, maraming taong nag-aaganon, no? Mga badlis ba, yung ganun sa ilong. Maraming taong ganun ngayon. Pero, hindi ibig sabihin na marami sila, tama na sila. O tignan mo sa ospital, ang daming nagkakasakit. Ang daming walang pera, di ba? Parang corruption siya Kasi yung mga hindi na nakadroga, wala na pang maintenance, wala na siya pang vape niya. Estudyante ka pa lang, huwag ka na mag-vape. Kasi kawawa ka lang. Vape ka pa, wala ka pang kita. Ang hirap to magtrabaho sa buhay talaga. Ngayon lang din yung mga kabataan. Nandito ako pag-guide, hindi pang-insulto, pag-sermon. Kasi kung maniwala lang lahat ng tao sa sinasabi ko, yayaman, walang sakit. Saka pasalamat ka na ni God Yahweh na kilala mo siya. Pero kung ang karamihan kasi, di nila alam, mahirap yung sinasabi mo, Brad. Ang hirap yan. Di nga kaya yung 10 commandments ka Huwag mo idahilan yung ibang tao. Huwag mong ibase yung ibang tao, yung buhay mo sa ibang tao. Ikaw ay ikaw. Yung ibang tao, magkakaiba ang bawat tao. Pero hindi ibig sabihin nun na pag masama ng lahat ng tao, ay ganun ka na rin. Respeto sa ibang tao Kung kakain sila ng baboy, alam mo naman na bawal yung sa Bible, sa Isaiah 66, chapter 17, 15 to 17. Alam mo namang bawal yan. Alam mo mga ebidensya mo sa New Testament na pwede na siya pakakainin kasi Pedro daw? Wala, binasa na namin lahat yan. Yun lang din na hindi ako basta naniniwala na walang ebidensya. Sabi ni ganito, opinion ko lang, ganito lang, di ba? Hindi tayo maniniwala ako. Yung mga vlog ko, mga sinasabi ko, pinapakita ko talaga yan. Hindi tayo as in persikulo, dila at ba lang. At totoo ba yung sinasabi mo, Brad? Meron ako dito. EMF tester. May bracelet ako dito. Magandang mood ko talaga. Pinapakita ko talaga yung sinasabi ko. Hindi ako basta sabi-sabi lang, hindi ginagawa, kasinungalingan, di ba? Pakita natin na totoo, di ba? Pakita natin, hindi tayo natatakot kasi ang taong totoo, hindi ka natatakot kasi alam mong totoo yung paniniwala mo. May sigurado ka. Kung matutulog ka man, o ano mangyari sa buhay, alam mong totoo. Hindi ka na nangangamba na natatakot na totoo ba ang ginagawa ko? Masama ba ito, di ba? Huwag kang maniwala sa ibang tao kasi stress daw. Niniwala ka sa TV na nagdodroga sila doon, nag-aalak sila. Akala mo totoo. Hindi lahat na nakikita mo sa mata sa mundo, puro kasinungalingan. It's all lies. Yung mga balita na yan para may stress ka, yung mga droga na yan, yung mga pelikula diyan, mga palabas sa social media, huwag kang mas maniwala. Ako, yung niniwala ko totoo.
legit o real. Kung magkamali ako, inaamin ko yan na nagkakamali ako. Hindi ako plastic na tao na ano lang, oo, kahit okay, kahit masama, okay pa rin. Ganun. Hindi ako. Magsasabi ako ng totoo. Yun talaga ang turo ng Bible. Hindi tayo dito na as in magpakunwari ba, pretending. Oo, okay lang ako. Kahit masama na pakiramdam ko, okay lang din, di ba? Di ba? Mas maganda yung masaktan ka sa katotohanan kaysa nasaktan ka sa nangulan. Mamili ka, di ba? Ang daming scammers, di ba? Di ba? Scammers, daming scammers, di ba? Maganda magsalita, imposible. Sabihin mo, baka lang. Yun lang din na maraming scammer sa mundo. Huwag ka basta maniwala sa nakikita mo. Kahit yung pagsimba mo ni God at ni Jesus, ni Lord, ni Panginoon, di yan totoo. Di ba? Kailangan talagang maniliksik tayo, mag-imbestiga tayo, anong talagang katotohanan. Huwag kang basta maniwala ni, sabi ni, opinion ko to, ganito. Hindi ako basta-basta. Ako, choosy ako. Sobrang pili ako. Gusto ko quality. Gusto natin nakikita. Gusto natin totoo. Nakikita, di ba? Talagang nararamdaman mo talaga. Hindi yung basta sabi ko lang, ganito lang, di ba? So, yun lang din masasabi ko guys na huwag ka basta-basta maniniwala. Di ba? Ako, kahit yung nagsimba ako noon, nung kabataan ko, nagtatanong pa nga ako bakit may Pasko? Bakit may light? Kami madilim? Di ko pa naintindihan eh. Then, walang panahon ang mga magulang ko na ng 1990s pa. Walang panahon mag-explain kasi marami kaming kapatid. At mahirap lang kami. Di ba? Yan lang kailangan natin ng kaalaman. It doesn't matter kung marami kang pera o hindi. Ang importante dito is willingness na magawa mo ang kagustuhan ni God Yahweh. Hindi yung sabi ng iba. Kasi kung maniniwala ka sa sabi ng iba, kung ang tanong, totoo ba yung sinasabi nila? Totoo ba sila? Kung gaano ba sila katotoo yung sinasabi nila? Ginagawa ba nila talaga sa buhay yung ginagawa nila? Huwag kang basta sabay-sabay ka lang sa uso, sabi ni ganito. Naku, daming na-scam, ang daming namatay, ang daming scam, ang daming nagkasakit, naku, ang daming nalibing sa sementeryo. Dahil sa maling akala, mali or fake news. Sinasabi natin dito, real news. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace. Happy Sabbath all. Ngayon ay Friday, December 27, 2024. At happy peace, love you all. Maraming salamat po sa panood. Thank you po. See you sa YouTube. Maraming salamat po sa papanood po. Basta totoo lang tayo dito. Hindi tayo magsisinungaling.